Ako po pala si Banat Bay, isang vlogger po at anchor po ng SMNI. Nandito po ako, dating bumabanat kay Pastor Kibuloy, dating oposisyon na lumalaban po dito sa KOJC. Pero nung sila po ay nagpaliwanag sa akin at pinakita nila ang ganda ng KOJC po, nakumbinsi po ako na ito si Pastor Kibuloy ay hindi lamang pang-Davao. Dapat po talagang siyang maging senador dahil sa sobrang ganda ng ginawa niya sa kanyang community. Kaya po ako nandito, marami sa atin nag-iisip na bakit si Pastor Kibuloy? Ano ba ang nagawa niyan? Alam niyo po, si Pastor Kibuloy po ay maraming nagawa, maraming natulungan, hindi lamang po ang mga taga-KOJC, yung kanyang community. Pagpupuntahan niyo po sa Davao, makikita niyo yung napakalaking kingdom doon, pinakamalaki sa Pilipinas. Yung kanilang lugar ay nasa Pilipinas na isang third world country, pero first world ang lugar nila. Kung meron po sana tayong picture na may papakita dito, mas maganda. Ayun. Ayan. Ako yan eh. Pangit yan. Huwag yan. Yung iba, yan. Kung makikita natin po ang mga ginawa ni Pastor, hindi lamang po yan. May Glory Mountain pa, Prayer Mountain, para po kayong nasa Japan sa sobrang ganda. Yan o yung sinasabi ng bangag na presidente na masamang tao daw. Paano ang isang puno magbubunga ng masama kung ito'y napakaganda, di ba? Yes! Nakakita po ba kayo ng isang mangga na bumunga ng bayabas? Malabo yun. Wala. O di kaya isang bayabas na, na puno bumunga ng mangga? Wala. Kung may bungang maganda, sa tingin ninyo, ang pinuno nila ay hindi maganda, hindi magaling? Imposible po yun. Kaya ho maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Kibuloy. Tama. Kaya mga kababayan, sana ho, kahilingan ko lang, lalo na ho sa mga hindi taga KOJC dito, magsaliksik ho tayo. Huwag ho tayong maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay na fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Agoy! Ngayon nga, meron silang bayarang vlogger na nasa Malacanang. Bakit bayaran? Sinasahuran ng gobyerno eh. At sinasabi, yung panahon daw ni Pangulong Duterte magulo. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo na maganda na ang peace and safety ng ating bayan ngayon? Hindi! Kung makikita nyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan, kaliwat kanan, mga bata, ginahasa, baby, ginahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali nang makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, wag nating pahintulutan na mapuno ng team bangag ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, ang PDP, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yon kaysa naman inutusan ng rugby, na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago po ako magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawang magiting na party list na nandi dito. Walang iba o, siyempre, ang ating kaibigan na si Congressman Greco Bellica. Yan po ang nagpatanggal ng pork barrel. Yes! Na ngayon ay binalik. Ayan po si Congressman Bellica. At siyempre, ang matikas, ito, hangang-hanga ako dito sa mag-partner na ito. Si Congressman Cardema at yung kanyang asawa, yan. Magandang araw.
Di ba, bilip na bilip tayo dito di ba? Sila lang yung pumalag kay Romualdez, sa mga bataang aso ni Romualdez. Kaya, saludo kami ma'am sa inyo, sir. Duterte Youth pala. Duterte Youth, BG, Party List, at syempre, si ma'am, ABP. Ayan po, ma'am, hello po. So, ayun lamang po, maraming salamat. Ako po si Banat Bay, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Lagi tandaan nyo, dalawang bagay. Dalawang letra. PP. Hindi po bastos yan, PP. Puso. Dan tayo mananalo. Puso, ipaano talaga natin sa ating mga kapitbahay, kaibigan. Puso. Ibigay natin, ipakilala natin ng PDP. Pangalawa, panalangin. Okay? So, let's always pray for our country. Maraming salamat po. Pinuno ng fastest growing congregation.